Wagi kontra sa Pacers ay malakas ang tsansa nila na makumpleto ang comeback from down 3-1 dahil ang Game 7 nga ay gaganapin na sa home court ng Knicks kung saan may mga ticket prices na umaabot ng $250,000+ sa courtside. At dahil sa mga ganitong bagay ay New York Knicks nga ang gusto ng NBA na makapasok sa NBA Finals bukod na lamang sa TV ratings ay ang mga merchandise sales din ay mas mataas nga mga kaibigan ang presyo kapag Knicks na nakapasok. Dahil ang OKC Thunder versus Indiana Pacers NBA Finals matchup ay isang finals na parehong small market team at hindi ito mabenta sa mga fans, lalo na sa Amerika at patunay na din ang ratings ng conference finals na yon at ang engagement sa social media. Isang halimbawa ng ganitong sitwasyon ay ang Game 6 ng 2002 NBA West Finals ng Los Angeles Lakers at ng Sacramento Kings, ang one of the most, if not the most controversial games sa history ng NBA. Ayaw nga ng NBA na Sacramento Kings at New Jersey Nets sa mangkita sa finals noon, kaya naman ninuto nila ito in favor of Lakers, the big market team. At hindi nga ito conspiracy theory lamang, bagkus kumpirmado ito ng umamin ng isa sa mga officials team Donaghy sa pagluto ng mga games including ang Game 6 na ito to extend the series. And you can do your own research tungkol dito, tungkol sa kilala ng go-to fixer ng NBA para paabuti ng mga series sa Game 7. Paliwanag nga niya ay tinatawadan siya ng NBA kapag kailangan ito ng Game 7. Well, hindi naman kasalanan ng Lakers na nagmintis ng free throws ang Sacramento Kings sa game na yon. Subalit madaming tawag nga ng pabor sa Lakers kung napanood ang game na ito. At umamin na nga ang head official ng game, so kumpirmado na talaga ito mga kaibigan. At nakita din natin si Eric Lewis na pumapabor sa Celtics noon at nakitang tumataya ang mga kapamilya nito kapag siya ang referee sa game ng Celtics. Ngayon nga ay nag-retire na ito after 19 years after ma-proved na guilty sa game fixing. Na yun nga ang sinasabi na ganito o head ng game fixing sa NBA ay si Scott Foster at as of now nang ginagawa kong video na ito less than 20 hours before the game ay hindi pa din nilalabas ng NBA kung sino ba magiging officials para sa Game 6 which is very unusual mga kaibigan. Usually a day before ay handa na ito. Kapag nakita nyo nga pagbumuka na ito bukas, nako kung Indiana Pacers fan ka ay medyo kabahan ka na dyan kaibigan. Hindi naman natin sinasabi na may lutuan o game fixing na mangyayari bukas sa Game 6. Subalit we've seen it before at hindi malabo o hindi imposible na muli natin itong nakita, lalo na kung napakalaki nga ng pera na involved. Hopefully ay hindi nga ito ang kaso. Kung mananalo nga ang Knicks, sana ay patas ito at ganun din ang Indiana Pacers. Sana ay galing at utak ng mga players ang mag-decide ng games at hindi ang officials o mga nakakataas. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?